Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Remulla Jinggoy, nagkausap hinggil sa posibleng pag-aresto binigyan ng options. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Nakipag-usap na si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kay Senador Jinggoy Estrada upang bigyan nito ng options sa kita ng kasong sinampas sa kanya ng Ombudsman. Ayon kay Remulla, nakausap niya na si Estrada tungkol sa mga maaari nitong gawin at aniya ay kanya itong pag-iisipan. Hindi rin muna ito sa publiko ni Remulla hanggat hindi ito tatanggapin o kung tatanggihan ito ni Estrada. Ang pahayag ay kasunod ng pagsasampa ng reklamo ng Ombudsman kay Estrada ng kasong plunder at 2 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil umano sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects. Ito na yung 3 kaso na isinampa sa senador na may kaugnayan sa pandarambong sa nakalipas na 25 taon. Marin itong kinondena na Estrada na aniya ay ang kawalan nito ng record sa anumang insertion sa 2025 national budget ay isang ebidensya na hindi ito sangkot sa mga binabatong alegasyon. Aniya, gagamitin nila ang lahat ng legal remedy at aganda na rin ang kanyang kampo upang kontrahin ang mga sinampang reklamo. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sistematiko umunong dinala kay Estrada ang abot sa 573 milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Wala rin daw bigat ang certification ni Estrada na wala itong insertion sa 2025 national budget dahil hindi raw nito nasasakop lahat ng mga proseso. Non-bailable o walang piyansang nirekomenda ng Ombudsman kung saan dawit ang 3 engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH-NCR at ang dati nitong kalihim na si Manuel Bonoan. Samantala hinintay na lang ang Sandigan Bayan na maglabas ng arrest warrant laban kay Estrada na narap na rin sa kasong plunder noong 2001 dahil sa weteng at noong 2014 dahil sa hindi tamang paggamit umano ng pondo ng PDAF. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibilidad ng rollback sa presyo ng langis, asahan sa unang linggo ng Hunyo. Ibinunyag ng Department of Energy ang malaking posibilidad na pagkakaroon ng rollback sa unang linggo ng Hunyo. Ayon kay DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad, nabase ito sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang presyo ng langis, hindi naman nagbigay pa ng anumang estimate ang opisyal kung magkano ang maaaring bawas presyo. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang idadagdag, kung saan kadalasan ito ay ipinapatupad tuwing araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.